Hello, good evening po mga ka-listeners. Kumusta po kayo? Ayan. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Malayo sa anumang uri ng sakit. Ayan. Huwag niyo po akong gagayahin kasi sa pangalawang araw ko na po na may sakit. Hindi actually, Sabado, Linggo. Pangatlong araw na po akong ganito. No Saturday, may sakit din ako maghapon, then Sunday, and then hanggang ngayon. Pero, wala talaga akong pahinga. Kasi, napakarami ko rin mga gampanin. Ayan. And then, lalo na nga bukas na po, mag-start na po ako sa work ko. Ayan, sa lahat ng mga bago sa channel ko, halos 1 month din ako na yung huling natambay sa, hindi naman ako totally natambay. Halos 1 buwan din ako mahigit na mula nung huli kong duty sa isang ospital. Tapos nag-resign ako, and then ngayon, duty na naman ako sa panibago kong hospital. Kaya napakapalad ko po dahil nakuha po ako bilang isang nurse sa isang public hospital muli. Ito po yung dati kong pinagtrabahuhan din po. Yun, na-assign po ako sa OR. So, ayun, mag-a-adjust na naman po tayo. So, bukas start po ng duty ko. Sana ay kayanin. Ayan, sana kayanin ko po yung trabaho, yung duty, kasi napakarami ko namang mga memorize na iba't ibang uri ng mga instrument. Sana kayanin ko po talaga. Ayan nga po, no. Pero po, simula nung huling duty ko dun sa dati kong hospital, di ba, nag-ward po ako dun. Nagkaroon po ako ng mga relieve. Ibig sabihin, nag-duty po ako bilang mga clinic nurse, company nurse, or minsan vaccinator. Nag-duty rin ako bilang animal bite nurse. Yun. Nag-i-inject ako ng anti-rabies. Yun. Doon ako nabuhay. Nakapag-sideline ako. Para lang, meron kaming, panggastos din. And then, nag-sideline din ako para magturo po ng piano. Mga more on beginner, basic lang po na piano lesson. Ayun, napakarami kong ginagawa. So, yun, dumating yung time na talagang tinamaan din po ang inyong nurse ng ubo-sipon. Hindi naman ako totally inubo kasi nilabanan ko siya nung Saturday. Nag-duty ako sa clinic, biruin nyo. Nilalagnat ako, nanginginig ako, pero naka-duty ako. Buti na lang, hindi po masyadong madami ang nagpa-check up nung time na yun sa clinic. Kaya, nakapahinga din po ako. So, ayun, nung Saturday po, ito lang, ang ginawa ko, nung medyo may sakit na po ako, ang ginawa ko talaga is, napakarami kong ininom na tubig, 1.5 liters sa buong maghapon, kumain ako ng dalandan, saging, tapos, syempre, round the clock na paracetamol, para bumaba yung aking temperature. And then, nung humupa yung aking sipo, hindi siya humupa pala eh. Nung Sunday naman, nag-church pa ako nun. Meron din akong, sakit nun. Pero yun, tuloy lang, kaya pa naman. Tapos nung Monday, nag-visiting nurse ako sa isang company. Ngayon pala yung Monday ngayon. So, ayun, gabi na ngayon, nararamdaman ko pa rin yung yung runny nose. Halata rin sa boses ko, no, mga kalis. And then, ayan na. So, starting tomorrow, October 1, mag-duty na ako sa OR. Ayan na, bahala na po. Ayan, kaya nagpapaalam po ako sa inyo muli. Ayan, yan po yung life update po natin. So, duty muna po tayo ng busy-busyhan na naman yung nurse.
Kaya, yun nga, no, yung mga tinuturuan ko, yung si Abby, tinuturuan ko po ng piano, baka hindi ko muna siya matutukan, kaya, pasensya na muna. Baka by November, medyo maging free na ako. Medyo maging maluwag na po ako. Kasi, ngayong October, I think, nasa lang, puro Sunday lang ang day off ko. Tsaka meron akong training dun sa church na 7 araw or 8 araw talaga. Kaya kailangan napaka-hectic ng October ko. Kaya to. Siguro, ang gagawin ko na lang, more on water, kain ng masustansyang pagkain, and pag uwi, pahinga. Kung kaya kong matulog ng mga 8 hours, gagawin ko para makabawi. Ayun mga ka-listeners, ang buhay ng isang nurse ay hindi madali. Pero naniniwala naman po ako na darating ang panahon na giginhawa rin po ang buhay ng nurse sa Pilipinas. Mga nurse sa Pinas talaga talagang kailangan kumayod. Minsan kulang talaga, pero tiis-tiis. Okay, ganun po talaga. Importante yung naghahanap buhay. So, actually, nagkasipon ako na ganito dahil ako rin ang may kasalanan. Kasi alam nyo naman po, nung time na pumunta ako sa birthday ni Ka Business, tas nung pag-uwi ko, nag-vlog ako na habang nakamotor. Nag-record po ako habang nakamotor. And then, ang nangyari, tinanggal ko yung face mask ko. Nagsasalita ako ng walang face mask habang nagmumotor. Yun, doon ako nakalanghap ng maraming usok, carbon monoxide. Doon na nag-start pangatin ng lalamunan ko. And then, ayun na, nilalagnat na ako. So, hindi talaga, huwag niyong gagayahin yun mga kalis. Hindi siya advisable na lalanghapin natin yung usok sa labas. Okay, napakahalaga ang paggamit ng face mask, doblehin natin. Lalo na kung bumabiyahe po tayo na sa open air, katulad ng motor na ginagawa ko. Huwag tayo magmamotor ng walang takip ang ilong. As much as possible, 2-3 layer. Tapos, kung mainit ang panahon, mag-jacket, tas mag-shade din po para yung mata maproteksyonan din po. Ayan, may natutunan kayo sa gabing ito, mga ka-listeners. Ayan, mula sa aking pagiging pasaway. Yan, na-share ko tuloy. Huwag niyo po akong gagayahin. Lagi kayo mag-face mask. Huwag kayo magtatanggal pagka nagmumotor po kayo sa labas. Well, yun lamang po. And again, gusto ko ulit batiin si Sir Ka Business. Belated happy birthday. Sana'y naging masaya po kayo sa araw ng inyong kaarawan. Naway, marami pa pong buhay ang darating sa inyo. At sana po, marami pa kayong matulungan na mga kabayan po natin. Sana makapunta pa rin po ako sa inyong bahay. Okay po? Ang hirap huminga. Well, sana ay gumaling na to bukas. Kasi duty ako sa OR. Yun. Papahanginan ko pa yung aking mga uniform. Yung uniform ko kasi 3 lang. 3 set. Yung luma kong uniform, dati pa yun. Kaya kailangan ko silang, gamitin. Kailangan ko silang labhan ng labhan. Kasi medyo may kamahalan din yun. Yun nga. Hopefully, yung asawa ko si Aaron ay matatapos na rin sa kanyang pinag-aaralang caregiver. At makapag-duty na rin kasi para na rin siya, makapaghanap buhay na rin. Ang hirap ng ng kapos sa pangailangan. Ganun talaga, buhay. Hindi natin maiiwasan na lumaban. Okay? Yun yung lagi ko sinasabi sa kanya. Huwag mawala ng pag-asa. Laban lang. Habang buhay, may pag-asa. Po kayong panghihinaan ng loob. Hindi po kayo nag-iisa.
Dahil napakaraming mga tao din na pare-parehong nahihirapan. Okay? Maging grateful po tayong palagi sa kung mga bagay na meron po tayo, di ba? Ayan, shout out time po muna tayo, no? Shout out po kay Sir Ka-Business Family, Papa Dins TV, lahat ng Kagwang. Shout out din po kay Ma'am LV, Sir LV Vlogs Family, Thinking Body, Sir Kalame Vlog, Kagwang Makiwak Official, Sir, napakarami ko na-meet sa birthday ni Ka-Business, Sir Kahimas TV Official, Ma'am MG Hinday Okray, Kamarikoy, napakarami pa. Medyo na late lang ako dumating nun, kaya marami akong hindi naabutan. So, yun lang muna po ang update natin. Nagsasampay muna po. Papahanginan ko muna yung uniform ko para bukas may magamit po ako. Sige, hanggang dito na lang po muna and thank you so much po.